kami sa araw-araw namin. How long do you live? 23 years na kami naninirahan. Ma'am, how old are you? 44 years na ako. What educational attainment did you face? Hindi ako graduate ng high school. Sa sobrang hirap ng buhay, hindi kami pinatapos ng magulang namin, kaya hindi kami nakapagpahay. In what age did you start your Simula ako ng buhay na to, 23 years. 23 years ako nagsimula mag-apoy. Nangangalakal ako. Tiklopin mo ulit. How can you survive with your sponsors? Nakakaraos rin kami kahit pa paano. Pag ako kumita ng isang araw, pinagkakasya-kasya ko yun. Kalating kilo sa tanghalian. Yun, tapos talagang 30 pesos. Para dumami lang, nagugulay-gulay ako dyan sa tabi-tabi. Nakakaraos kami sa tanghalian na. How about your husband, ma'am? Did he has a his own work? Minsan sumasama sa akin sa pag-iipasolis, pagbubote. Tapos minsan, pagka may nagpapakumpuli ng bahay, naiiwan ako mag-isa sa pagbubote. Yan ang nagpupunan ng bahay. Kumikita naman siya ng 200 sa isang araw. Ayun, dahil puhunan doon. Nagtuloy sa pangangailangan. How many children do you have? May 6 akong anak, may 4 na babae, ay 5 babae, 1 lalaki. Yung 2 kong panganay, sabihin, pangalawa, high school lang ang natapos. Ay, hindi pala nakatapos ng high school, katulad ko, palibasa ako pinirap ang buhay. May high school ulit ako ngayon, grade 8 ang nila, tapos may elementary akong 2. Isang grade 2 at saka isang grade 3. Anak, halika yun. Nakikilala ko kayo. Sige, halika. Nakikilala ko kayo. Ito yung bunso ko. Ito yung grade 2. Yan, si Daniela Jill. Anak, halika. Ito naman yung sinundan. Liza May naman ang pangalan. Yan, grade 3. Yun. Ay, nahihiya. Nahihiya. Ma'am, how do you celebrate your Christmas? Sa akin, pag ako'y may kalahati yung spaghetti, itong may ka-tasty, okay sa amin yun. Kailangan namin. Attention na kami. How any message from you from your experiences? Sa experience ko, sa lang, minsan may hirap talaga ng hanggang itong trabaho, minsan masaya. Pero okay lang rin sa amin yun. Sa kami, tatrabaho ng marangal. Thank you very much, ma'am. Isa, may asawa, inalang kami. May 6 na anak ng binayaan ng Panginoon. 5 babae, 1 lalaki. Dito kami, nakatira kami sa tayo kami ng bahay dito sa may lupa. Umuupa kami dati, sa ngayon. Hindi na, siguro naawa rin yung mga may-ari. Ang anak buhay ko, nagbobote na. Namulan ako ng 2 buwan, minsan wala nga dahil minsan umuulan, wala akong nakita. Sa pangaraw-araw namin, nakakaraos kami kahit paano. Pag ako kumita ng 150, pinagkakasya-kasya kayo, maghapon na yun. Minsan, walang kita. Kaya gagawa ko ng paraan, iikot ako dyan sa may Solibin, mamumulit-mulit ako, o kaya minsan sa mga kakilala ko, magtatanong-tanong ako, baka may naiipon
bakal, uutangin ko yun para sa gano'n pagka tumubo, kumita, makakabili ako ng pambigas namin at pang-ulam. Nga, binabalik yung pinakapuhunan doon sa may-ari para hindi naman sila maano sa akin, madala. So, ngayon nga, yung sa ganitong hanap buhay ko, minsan nakakarinig ako ng mga pangungutya. Minsan, yung anak ko, susumbong sa akin na ganyan, mama, sinabihan ako ng patay dito. Yun, ang sinasabi ko naman sa anak ko, palampasin nyo na anak, kaligayahan nila yun. Sinasabi ko kanila. Pero, sa totoo lang, minsan, nasaktan din ako pag ako'y nakakarinig ginaganyan ng anak ko. Kaya minsan, umiiyak na lang ako sa tabi. Kumbaga, pinababahala ko na lang sa Panginoon. Bahala lang sila sa Panginoon sa kanila. Sa mga taong siya sa amin. Yun. Minsan, napapaaway nga yung anak ko. Kaya siguro, sa sobra na rin hindi niya matanggap yung ginaganyan siya. Tinutoksis niya ganyan. Uwi dito, umiiyak. Tatanungin ko, ba't ka umiiyak? Yan. Tinabihan ako ng ganyan. Magmamit daw ako. Kasi, ginagawa ko. Sasabihan ko yung anak ko na huwag na kayong pupunta doon para hindi na kayo mapaaway. Bilang magulang ha, sasaktan ako sa sinasabi ng mga tao sa mga anak na. Sa amin na rin. Kahit ako nakaranas ako, nakarinig ako ng ganung pangmutya. Sinabihan, dumaan ako sa isang iskinita. Hindi ko alam. Yung pala, kaplastikan pala yung pakita nila sa akin. Pag ako'y malayo na, sa kanila sasabihin na, ano ba naman yung babae yan? Ang dumi-dumi ng damit. Yun. Pero, iawaan nyo. Siya na lang bahala talaga. Hindi ko na iniintindi yun dahil iniisip ko, hindi naman ako ang gaganti. Yung nasa taas naman eh. Pero sa ngayon, dahil nga siguro medyo na bara ko na nga yung taong yun, hindi niya na inuulit-ulit yung pangmutya sa akin. Pag nasasalubong niya ako, humingiti na sa akin. Siguro natauhan na. Yung sa akin lang, sinasabi ko lang sa inyo. At 10 o'clock in the morning and we are about to experience the daily routine of Bautista family. So, let's do this. This is what they are doing every day. They are collecting cartoon, boxes, can, and plastic bottles. And we did it. ganon talaga minsan. Boxes yet. So, come on. Wala dyan. Okay, ikot na tayo. Okay, Okay, may kalakal pa kayo dyan. Dito kami nagbebenta ng kalakal. Kasi dati dito kami talaga kumukuha ng puhunan. Ngayon, hindi kami kumukuha ng puhunan dahil yung pera sapat na talaga ng pambili nila ng kalakal. Hindi sila pwede magtayo. Cristo. Yung na kong tinatimang karton. Nel! Alasin mo muna. Pitong kalahating kilo ang timbang. Yan. Nalalaman natin sa resibo kung kano halaga. Alas mo na.
Okay. Dali, para madumikit sa ano. Yung lata, pwede na din kami yung lata. Hindi ito. Hindi ito. Yan. Hindi ka. Hindi ito. Yan. Hindi nga. Malaki yun. Ay, parang nasa ano kumain. Sabi, ano? Ha? Hindi yan sa kanila. Pambakan. Two five. Balo. Malitong 2.5. Gaya nito, mukha nito, ayaw mo. Tagalog na lang. Mamaya makikita natin kung magkano kinalabasan ng kalakal na binenta natin. Eh ano kasi sa school nila kaya dito yan? Exclusive po. 39 po. Ilan sa Bali, 236. 236. Ang kinalabasan ng kalakal. Ang presyo namin sa, lalo sa karton, parehas ng success. Ito nga balikot. Ang kulit. Magkano yan? 236? Oo. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, bye-bye! Mamaya ng RC kasi ipang-iikot pa yan. Pinagbentahan. RC na yan! Tulad nito, nagbenta ako ng karton na 7.5 times 4 na. Nakuha ko sa bahay ng 3 ang kilo. Eh, umabot ng 30 pesos. Namuhunan lang ako dito ng 22.50. 22.50 lang ang namuhunan ko dito. Dito naman sa lata, 1.5 ang timbang. Namuhunan lang ako ng 4.50. Naging 7. Oh, katulad yung tanso, di ba? Tanso, aluminum bakal. Nabili ko lang ito ng halagang 40 pesos. Patanil! Ang laki ng kinalabasan. Sa tanso, 84. Sa aluminum, 15. Sa bakal, 84 pesos. Yan, laki ng tubo ko. Ilang oras pa lang ako nag-iikot. Laki na ng tubo ko. Yan, maibabalik ko na sa bata yung halagang 40 pesos. Dami nga si... Since Christmas is coming, we decided to give our family presents or a gift for Christmas. So, Merry Christmas po! Merry Christmas! Ayaw niya. Actually po, mga useless lang po ito.
family of Bautista as happy people because despite of the poverty, they can still smile and they do their responsibilities with happiness for their family. I am thankful for the experiences with them. It's great. For me, experience is really the best teacher because as what we had experienced and what we had witnessed, I realized that my family is still fortunate that we're not going through the problems they had. And I salute their family because they can still manage to smile and be happy and continue their lives. And we feel so happy and we feel so happy to help in our own little ways and hoping for a better Christmas and a prosperous for them. Merry Christmas! Happiness is the greatest good. And money cannot buy happiness. Poor may be poor, but they are the happiest person in the world. And we are lucky that we had experienced the real story behind the life of unfortunate people. Merry Christmas!